Sa isang liblib na baryo sa Zamboanga, kung saan ang hangin ay laging may amoy ng dagat na maalat at ang gabi ay puno ng mga bulong ng mga multo sa mga puno ng mangga, nakatira si Elena, isang simpleng babaeng mula sa mahirap na pamilya sa Antique. Siya ay may itim na buhok na laging nakalugmok, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, parang nakakakita ng mga lihim na itinatago ng iba. Pinakasalan niya si Marco, isang seaman na nagpapakahirap sa malalayong barko, laban sa payo ng kanyang mga magulang. Si Carmen, ang biyenan niyang matanda at matigas ang ulo, ay hindi kailanman natanggap si Elena bilang kapamilya. Sa kanyang paningin, si Elena ay isang ihampas lupa na naghihintay lamang ng pera. Isang babaeng walang pinag-aralan at hindi karapat-dapat sa kanyang nag-iisang anak. Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Hindi mo ba ako tutulungan na ilagay ang mga gamit ko sa kabinet? Sigaw ni Carmen, ang boses niya ay matalim na parang kutsilyo na humihihiwa sa hangin ng maliit na bahay na gawa sa kawayan at yero. Ang mga mata niya ay namumula sa galit, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lumang maleta na puno ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng dim na ilaw ng bumbilya. Itong tandaan mo, Elena, hindi ako nandito para sa'yo. Nandito ako kasi pinakiusapan ako ni Marco. Bukod pa roon, huwag kang magpakakampante. Malalaman ko rin yung mga tinatago mong baho. Wala po akong tinatago, sa inyo o sa anak nyo, sagot ni Elena. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may kirot ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Siya ay nakatayo sa gilid ng kabinet, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa mga gamit ni Carmen, ngunit ang matanda ay agad na itinulak ang kanyang mga kamay palayo. Ah, siya nga po pala. Ako na pong bahala sa mga gamit nyo. Magpahinga na lamang po muna kayo. Ay hindi. Huwag mo na lamang akong tulungan. Wala akong tiwala sa'yo at baka mawala pa ang mga gamit ko. Dala-dala ko pa naman ang mga mamahalin kong alahas. Sayang, baka nakawin mo lang at iprenda. Tapos, ang pera ipapadala mo doon sa mga hampas lupa mong kadugo sa Antique. Ang mga salita ni Carmen ay parang mga talsik ng apoy, puno ng laso na dumudulas mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay namumula at ang mga ugat sa kanyang liig ay namamaga na parang mga ahas na handang umatake. Ma, bakit niyo po iniisip yan? Hinding-hindi ko po yan magagawa sa inyo, depensa ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha na sinusubukang pigilan. Siya ay isang mabait na babae, laging handang maglingkod sa bahay, ngunit sa tuwing nakikita niya ang biyenan, ramdam niya ang malamig na hangin na parang simoy mula sa libingan na nagdudulot ng kirot sa kanyang dibdib. Hindi natin alam. Baka nga nagpapaawa ka lang para pakasalan ka ni Marco. Ano modus niyo ba yon para mahututan ng pera ang anak ko? Ha! Ang boses ni Carmen ay lumakas, at ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa mukha ni Elena na parang mga kuko ng isang halimaw. Mahal ko po si Marco, ma, at wala akong intensyon na ganyan. Maniwala po kayo sa akin. Ito ang tandaan mo, hanggat nandito ako, babantayan kita. Ah, siya nga pala, alam mo ba, napakakapal ng mukha mo. Yung anak ko nagpapakahirap sa barko, tapos ikaw dito, para kang donya na makaasta. Palagi na lang nakatunganga at naghihintay sa pera niya. Si Carmen ay lumapit ng higit, ang kanyang hininga ay mabango ng tabako at sama ng loob na nagdudulot ng pagkahilo kay Elena. Hindi ko po alam kung anong nagawa kong mali. Kung bakit kayo ganyan sa akin. Tinuring ko po kayo ni Papa Ramon na tunay kong mga magulang. Pero bakit niyo po ako ginaganito, ma? Wala naman akong ginagawang masama, ah. Ay sos! Huwag mo akong iyak-iyakan. Hindi mo ako makukuha dyan. At saka, ang galing mo talagang uma-acting, no? Halos lahat ng tao napabilib at kumakampi na sa'yo. Pero ako, hinding-hindi mo ako mabibilog ang ulo. Si Carmen ay tumawa ng mapait, ang tunog nito ay parang kalansay na nagkakasalubong sa dilim ng gabi. Ang mga mata niya ay puno ng kawalan ng awa, na parang nakatingin sa isang insekto na handa niyang yurakan. Sa puntong iyon, ang hangin sa loob ng bahay ay lumamig, na parang may mga anino na gumagalaw sa mga sulok, mga bulong na hindi naririnig ng iba, ngunit ramdam ni Elena sa kanyang balat. Siya ay lumayo, ang kanyang mga paa ay mabigat na parang hinila ng mga kamay mula sa lupa, at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga gamit ng mag-isa. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, na parang mga luha ng mga patay na naghihintay ng hustisya. Ilang araw ang lumipas, at si Marco ay bumalik mula sa kanyang paglalayag sa dagat.
kung saan ang mga alon ay parang mga galit na kaluluwa na humihila sa mga barko pababa sa kalaliman. Hindi pa man nakakababa ng kanyang motorsiklo, sinalubong na siya ng kanyang ina ng napakahigpit na yakap. Si Carmen ay mangyak-ngiyak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak, na parang natakot siyang mawala muli sa kanya tulad ng mga naunang pag-alis. 3 taon silang nangulila, at ang pananabik ni Carmen ay parang isang sugat na hindi gumagaling, na nagdudugo tuwing iniisip niya ang kanyang nag-iisang anak na lumalangoy sa mga karagatan na puno ng mga misteryo at panganib. Teka sandali lang, mabaka naman malagutan na ako ng hininga sa higpit ng yakap niyo, natatawang sabi ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal sa kanyang ina. Siya ay isang matangkad na lalaki, may balat na pangit sa araw mula sa mga buwan sa barko, at ang kanyang ngiti ay parang liwanag sa gitna ng madilim na gabi. Pagpasensyahan mo na ako, anak. Namimiss lang talaga kita. Ay siya nga pala, nung isang araw ka pa pala nakauwi, bakit hindi mo man lang ako sinabihan? At saka, bakit hindi ka dumiretso dito sa bahay? Naku, yan talagang asawa mo. Masyadong bida-bida, sabi ni Carmen, ang kanyang boses ay puno ng sama ng loob na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa direksyon ng bahay ni Elena, na parang may isang anino na gumagalaw doon sa dilim. Oh, bakit napunta na naman kay Elena ang usapan, ma? Wala siyang kasalanan kung bakit hindi ako dumiretso dito. At saka, may bahay naman kami. Bukod pa roon, ako talaga nakaisip na hindi sabihin sa inyo na nakauwi na ako para ma-surprise kayo. Depensa ni Marco, ang kanyang mukha ay lumalim ang guhit ng pagod mula sa paglalayag. Ay hindi. Dapat sa susunod magsabi ka para naman masundo ka namin ni Papa mo sa airport. Hindi yung si Elena lang ang babalitaan mo. Nako, pagpasensyahan mo na ako, ha? Pero umiinit talaga ang dugo ko sa asawa mong yan. Kahit kailan talaga, ang gusto lagi ka lang masolo. Si Carmen ay kumuyom ang mga kamao, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, na nagdudulot ng maliit na sugat na tumutulo ng dugo na parang senyas ng kanyang galit na hindi mawala-wala. Man, naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan tungkol kay Elena, sabi ni Marco, ang boses niya ay matatag ngunit may kirot ng sakit. Siya ay lumapit sa kanyang ina, hinawakan ang kanyang balikat, ngunit ramdam niya ang tensyon sa ere, na parang may mga anino na gumagalaw sa paligid nila, mga anino na parang mga kamay na humihila sa kanilang relasyon. Eh bakit hindi? Ha? Mula nung ikasal kayo, lagi na lang yung gusto niyang nasusunod. Kung makaasta, pagmamayari niyang buhay mo. Alam mo ba, nagmumukha ka ng under dyan sa babaeng yan, ang mga salita ni Carmen ay parang mga karayom na tumatago sa dibdib ni Marco, puno ng lason na nagmumula sa kanyang takot na mawala ang kanyang anak sa kanya magpakailanman. Hindi ako under, malahat ng desisyon ko galing sa akin. Hindi ako pinipilit ni Elena at lalong-lalo na hindi niya ako sinusolo. Kaya huwag ka namang magsalita ng ganyan, Mati. Si Marco ay huminga ng malalim, ngunit sa loob niya, ramdam niya ang bigat ng mga salita ng kanyang ina, na parang mga tanikala na humihigpit sa kanyang puso. Hay naku! Ina! Pasensya na. Nadala lamang ako. Sana naman matanggap mo na si Elena, Mati. Si Marco ay yumakap muli sa kanyang ina, ngunit ang yakap ay malamig, na parang may isang hadlang na hindi niya maipaliwanag, hadlang na gawa sa galit at hindi pagtanggap. Alam ko hindi mo siya gusto dahil hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Saka mahirap lang ang pamilya nila. Pero mabuting tao yung asawa ko, dagdag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na sana ay mababago ang isip ng kanyang ina. O siya. Sige, mabuting tao na siya. Hindi na ako makikipagtalo pa. Tara na sa loob at baka lumamig na yung niluto ko. Si Carmen ay naglakad patungo sa loob ng bahay, ngunit ang kanyang mga hakbang ay mabigat, na parang hinila ng mga paa ng mga patay mula sa lupa. Sa pagkakataong yon, hindi niya mapigilan ang panggigigil sa asawa ng kanyang anak. Mula pa man noon ay hindi niya na talaga gusto ang babaeng napili ni Marco, dahil nga nagmula raw sa mahirap na pamilya at bukod pa roon wala raw yung pinag-aralan. Pero kahit ganoon ay pinakasalan pa rin ito ng kanyang anak. Sa kabilang banda, paulit-ulit na sumusulyap sa labas ng bintana si Elena at nagbabaka sakali na matanawan ang kanyang asawa. Maaga kasi yung umalis at ang sabi ay may iabot lamang sa mga magulang nito at babalik din kaagad.
Pero gabi na ay wala pa rin si Marco. Ang problema pa ay malakas ang buhos ng ulan na parang mga luha ng mga kaluluwa na naghihintay ng paghihiganti. Nung mga oras na iyon, ang iniisip niya ay ang maputik na daanan, tiyak na mahihirapan ang asawa niya sa pag-uwi. Hindi naman niya matawagan kung nasaan yon dahil naiwan ni Marco ang kanyang cellphone dahil sa pagmamadali. Mga 1:00 na ng gabi ay wala pa rin si Marco. Kaya naisipan na lamang niyang tawagan ang ina ng kanyang asawa para tanungin kung nandoon pa ang lalaki. Hello po, mapasensya na kung tumawag ako ng ganitong oras. Pwede ko po bang malaman kung nandyan pa si Marco? Bakit? Nag-aalala lang po ako lalo na't gabi na hindi pa siya umuwi. Ay sos, ihin mo pinagkakait mo na naman siya sa amin. Ang boses ni Carmen sa kabilang linya ay puno ng galit na parang isang sigaw mula sa dilim ng gubat. Hindi naman po sa ganoon, ay siya nga pala, hindi ko muna siya pauwiin dyan. Sobrang lakas kasi ng ulan at bukod pa roon nakainom siya. Ganun po ba? Sige lang po. Pakisabi na lang po sa kanya na tumawag ako. At saka pasensya na po talaga sa abala, masasusunod. Huwag ka nang tumawag sa akin ng mga ganitong oras, ha? Alam mo naman na matanda na ako eh. Respeto naman. Si Carmen ay nagtaas ng boses, ang tunog nito ay parang kalansay na nagkakagat sa tenga ni Elena. Sorry po, manaiwan kasi ni Marco yung cellphone niya, kaya kayo po ang tinawagan ko. Itong tandaan mo, Elena. Hayaan mong kumilos ang anak ko sa paraang gusto niya. Huwag mo siyang kontrolin na parang wala na siyang sariling desisyon. Hindi lahat ng ginagawa niya kailangan alam mo. May mga bagay na hindi mo na dapat pinakikialaman. Ang mga salita ni Carmen ay parang mga sumpa na nagdudulot ng kirot sa dibdib ni Elena na parang may mga kamay na humihigpit sa kanyang puso. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po kinokontrol o pinakikialaman ang anak niyo. Tumawag lang talaga ako para alamin kung nandyan pa po ba siya sa inyo. Yun lang po yun, mawala po akong ibang intensyon. Basta. Ayoko na kinakawang anak ko. Yung tipong lagi na lang siyang sunod-sunuran sa'yo. Pasensya na po, ma, ha. Hindi ko talaga makuha kung anong ibig niyong sabihin. Wala naman akong ginagawang masama kay Marco. At saka hindi ko po dinidiktahan ang anak niyo sa kung anong dapat niyang gawin. Hoy, bakit hindi mo sinabi sa amin na uwi na pala siya? Dahil ba gusto mong suluhin ang anak ko? Hoy, Elena, huwag kang magaling. Bukod pa roon, kanina pagkarating pa lang niya dito, gusto niya nang umuwi. Nagmamadali raw siya. Ano bang sinabi mo sa kanya? Huwag mong sabihin tinatanggal mo na kami sa buhay niya. O kaya ipinagdadamot mo ba talaga sa amin ang anak ko? Ma! Bakit niyo po naiisip yan? Hindi ko po kayo maintindihan. Wala akong ginagawang masama at higit sa lahat, wala akong intensyon na ilayo sa inyo ang anak niyo. Babay na nga. Umiinit lang ang dugo ko. Magsasalita pa sana si Elena, kaya lamang ay pinatay na ni Carmen ang tawag. Malalim ang buntong hininga niya nang mapatingin sa labas ng bintana. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan nung mga oras na iyon. At kasabay pa noon ay ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Paulit-ulit sa pandinig niya kung paano siya pinagsalitaan ng masasakit ng kanyang biyenan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang magsalita si Carmen. Wala naman siyang ginagawang masama at hindi totoo ang mga ibinibintang nito sa kanya. Noon pa man ay hindi na talaga maganda ang pakikitungo ng matanda kay Elena at alam niya na hindi talaga siya gusto nito bilang manugang. Inilapag na lamang ng babae ang cellphone sa ibabaw ng kabinet at dahan-dahang naglakad papunta sa kusina. Napatingin siya sa handang pagkain sa lamesa para sana sa kanilang mag-asawa. Ang lahat ng iyon ay lumamig na dahil nga 5 pa lamang ng hapon ay niluto niya na ang mga yon. Kaso 10 oras na ng gabi ay wala pa rin si Marco. At hindi nga makakauwi ang lalaki ayon sa kanyang ina. Kaya naman umupo na lamang si Elena at mapait na ngumiti. Habang ginunguya ang kanin ay hindi niya yon halos malunok dahil iniisip niya pa rin ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang biyenang babae. Alam niya na nag-iisang anak si Marco, kaya gano'n na lang ang nanay nito. Pero hindi naman tama para sa kanya na pagbintangan siya ng mga bagay na hindi niya naman ginagawa.
Pero kahit ganoon ang pakikitungo ni Carmen sa kanya, ay hindi siya nagtatanim ng galit dahil para sa kanya normal lang yun. Ayaw lang ng isang ina na masaktan ang kanyang anak. Nang matapos kumain ay hinugasan muna ni Elena ang kanyang mga pinagkainan bago natulog. Kinaumagahan, nagising na lamang siya nang maramdaman niya na mayroon nang nakayakap sa kanya. Paglingon sa kanyang likuran ay katabi niya na pala ang kanyang asawa. Napangiti ang babae at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Marco. Ay hala! Sorry love, nagising yata kita. Ang cute mo talaga, love. Pasensya ka na kung hindi ako nakauwi kagabi ha. Nag-inuman kasi kami ni Papa kaya ayun medyo nalasing ako. At saka ayaw din akong pauwi ni Mama lalo na't malakas ang ulan. Napakadelikado raw kasi maputik pa naman sa daan. Okay lang. Alam ko naman yun. Tumawag ako sa mama mo kagabi at ibinalita niya na yan sa akin. Ay siya nga pala. Anong oras ka nakauwi? 4 oras, kanina madaling araw. Siya nga pala, may naisip ako. Love, ha? Ano yon? Alam mo naman na babalik na ako sa barko sa susunod na buwan, di ba? Ikaw na naman mag-isa rito sa bahay kaya naisip ko lang. Buti pa siguro dito na lang muna si Mama habang wala ako para naman may kasama ka. Okay lang ba yun sa'yo? Naman wala namang problema doon eh. Pero ang tanong ayos lang ba kay Mama? Hindi ko pa yan nasasabi sa kanya pero sana pumayag siya. Sana nga. Pero ang inaalala ko lang magkakasundo kaya kami. Alam mo naman na mainit ang dugo niya sa akin at mula pa noon hindi niya na talaga ako gusto. Yun na nga ang point ko. Kung titira kayo sa iisang bahay, malaki ang posibilidad na makilala nyo lalo ang isa't isa. Bukod pa roon, patunayan mo kay Mama na mali yung mga iniisip niya tungkol sa'yo. At saka, huwag kang mag-alala. Mabait yan si Mama. Nagtatatrian lang talaga yan kung minsan. Alam ko naman yan, Siya nga pala, meron akong tanong. O ano yun? Babalik ka na naman sa barko tapos 3 taon na naman bago ka makauwi. Kailan na kaya tayo magkakababy? Ha? Gusto mo na pala ng souvenir? Anong souvenir ang pinagsasabi mo dyan? Anak ba? Teka, ano palang gusto mo? Babae o lalaki? Kasi ako gusto ko lalaki kasi siya yung magiging tagapagtanggol ng mga kapatid niya. Ang advance mo naman mag-isip. Wala pa nga eh. Wala pa sa ngayon. Pero ano, simulan na ba natin? May 1 buwan pa tayong magsasama. Malay mo makabuo pa tayo ng kambal. Halika na. Anong halika na dyan? Ano ka ba? Magsasaing muna ako. Maaga pa naman eh. Dali na kahit 1 round lang. Baliw ka talaga. Mamaya na. Wala pa akong ligo eh. At saka ang baho-baho ko pa oh. Sus, kahit hindi ka maligo ng 1 buwan, mabango ka pa rin sa akin. Nang bola pa to para lang makascore. Pero mamaya na. Okay. Magpahinga ka muna dyan at magsasaing pa ako, ha? Hay, Kangala. Tumatawang bumangon si Elena at naglakad papunta sa kusina. Nagsaing siya at nagluto ng paboritong ulam ng kanyang asawa, kare-kare. Pagkatapos ay agad niyang inihanda sa lamesa. Tatawagin niya na sana si Marco, pero hindi na pala kailangan dahil paglingon niya ay nasa likuran niya na yon. Pilyo siyang inisya ni Marco. At sa pagkakataong yon napataas na lamang ang kanyang kilay dahil alam niya na kung ano ang iniisip ng lalaki. Mamaya na nga ang kulit ha. Sus, wala pa nga akong sinasabi. Ikaw talaga yung utak mo Ewan ko sa'yo. Ay ang taray naman. Hindi kaya. O siya sige na umupo ka na. Kakain na tayo. Siya nga pala nagluto ako ng kare-kare. Ba paborito mo yan? Tutu. Salamat ha. Naku, sakto. Gutom na ako. Tumawa na lamang si Elena sa naging reaksyon ni Marco. Para kasi yung bata na takam sa pagkain. Sa pagkakataong yon, hindi niya mapigilang malungkot lalo na't buwan na lang silang magkakasama at babalik na sa barko ang kanyang asawa. Pero pilit na isinasantabi ni Elena ang isiping iyon at kumain na lamang. Pagkatapos noon ay sinimulan na nga nila ang pagbuo ng bata na inigurado na baka mabuo kaagad. Bukod pa roon, naabik din ang mag-asawa sa isa't isa,
lalo na tong taon silang nagkalayo. Ganoon ang paulit-ulit na nangyari ng mga sumunod na araw. Nagbabaka sakali na mabiyayaan sila ng anak. Palagi naman yung ipinagdarasal ni Marco para rin hindi na mag-isa at malungkot ang kanyang asawa sa tuwing siya ay nasa barko. Sa kabilang banda, habang abala sa pagwawali si Carmen ng kanilang bakuran, ay hindi niya namalayan na nasa likuran niya na pala ang asawa na si Ramon. Nang magsalita ang matanda ay agad siyang napatalon at pinaghahampas sa sobrang galit ang kanyang asawa. Diyos ko naman pa, ginulat mo naman ako. Mamamatay ako sa'yo niyan eh. Pasensya ka na. Ano bang iniisip mo't hindi mo man lang ako napansin? Hay naku! Yung anak mo ang iniisip ko. Mag-iisang buwan na pero isang beses palang bumisita rito sa atin. Yan talagang dayan na yan. Malamang sinususulan niya si Marco na huwag tayong puntahan dito. Lan, huwag mong pag-isipan ng ganyan na manugang mo. At saka baka busy lang talaga yung anak mo kaya hindi nakakabisita rito. Bukod pa roon, hayaan mo magkaroon ng oras yung mag-asawa. Ang hindi ko lang talaga gusto, mula nung maipakasal yung anak ko sa babaeng yon, na etsa puwera na ako. Ano na etsa? Hindi ka naman tinanggalan ng karapatan bilang ina ni Marco ah. At saka ikaw lamang ang nag-iisip niyan. Hindi duda talaga ako. Ginayon niya ang anak natin. Tingnan mo nga. Ano ba ang nagustuhan ni Marco sa kanya? Hindi naman yan kagandahan at ang itim pa. Tapos kapag tumawa kita lahat ng gilagid. Para pang hindi marunong magsuklay. Tapos parang hindi naliligo yung babaeng yun eh. Ay teka muna. Hindi natatawa yung panlalait na ginagawa mo doon sa bata. Ano bang pinagsasabi mo? Ang tanda na niyang si Elena. Mas matanda pa nga yan ng 3 taon kay Marco eh. At saka bakit dinedepensahan mo ang babae yan ha? Dapat kumampi ka sa akin. Bukod pa roon ayokong makitang dihado ang anak natin sa kanya. No, Lan, ginagawang masama si Elena sa anak natin. Bakit ba ang hirap para sa'yo na tanggapin siya? Ha? Sa napapansin ko mabait naman yung batang yon. Ikaw lang talagang kung ano-ano ang iniisip eh. Itong tandaan mo siya yung pinili ni Marco na makakasama habang buhay. Kaya suportahan na lang natin ang anak natin. Kitang-kita mo naman na mahal nila ang isa't isa. Basta hindi ko gusto ang babaeng yan. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko siya matatanggap bilang manugang. Wala ka nang magagawa kasi sila ng anak mo nagsasama. Hindi kayo. Hay naku. Ewan ko ba naman sa babae ka? Pailing-iling na lamang na umalis si Ramon. Dahil sa pagkakataong yon ay alam niyang hindi siya mananalo sa kanyang asawa. Opinyon pa rin ito ang mananaig. Naiintindihan niya naman ang pinaghugutan ni Carmen. Ayaw lang nitong masaktan si Marco, ang kanilang nag-iisang anak. Pero ang hindi lang nagustuhan ng matanda ay kung paano pag-isipan ng masama ng kanyang asawa ang kanilang manugang. 4 na taon na rin mula nung magpakasal ang kanilang anak. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tanggap ng kanyang asawa ang babaeng napiling pakasalan ni Marco. Hindi pa man nakakalayo si Ramon ay bumalik siya ulit nang makita ang motorsiklo ni Marco na paparating. Si Carmen naman ay agad na binitawan ang walis at nagmamadaling sinalubong ang kanilang anak. Ang tagal mo namang hindi bumalik dito. Mag-iisang buwan na. Pasensya na, huma na busy lang. Ay siya nga pala ulam po. Luto po yan ni Elena. Ay naku, nag-abala pa siya. Pakisabi na lang na salamat dito ha. Sige maiwan ko na muna kayo. Ipapasok ko lang to sa loob ah. Sige po pa. Ma, kaya po ako pumunta rito para sana makiusap sa inyo. Ano yun? Tungkol saan ba? Gusto ko sanang makiusap sa inyo na kung pwede sa amin muna kayo tumira. Sa susunod na linggo na kasi ang balik ko sa trabaho, makaya sana ayos lang sa inyo na samahan nyo muna si Elena sa bahay habang wala ako. Ano? Ayoko nga. Ayokong tumira kasama siya sa iisang bubong no. At alam mo naman na hindi ko gusto asawa mo ba? Kaya huwag mo na akong pakiusapan pa kasi hindi mo ako mapipilit. Ang mabuti pa kumuha na lamang kayo ng katulong kesa ako mismong guguluhin mo para lang pakisamahan niyang si Elena. Hay nako hindi ko kaya. Grabe naman kayo, mabakit ba ayaw na ayaw niyo sa kanya? Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo.
Mabait po ang asawa ko at nagmamahalan po kami. Kaya sana naman tanggapin niyo na siya bilang manugang niyo. Saka kaya ko naisip yun para mas makilala niyo pa ang isa't isa, para mapatunayan niya rin sa inyo na mali yung pagkakakilala niyo sa kanya. Hindi ko kayang makita ang pagmumukha niya araw-araw. Buti nga ngayon ay hindi mo dinala rito. Baka mas lalo pang umid. Sa mga sumunod na araw, ang tensyon sa pagitan ni Elena at Carmen ay lalong lumala, na parang isang sugat na hindi gumagaling na nag-ugod ng dugo tuwing nakikita sila. Si Carmen ay laging nagbabanta, ang kanyang mga salita ay parang mga sumpa na nagdudulot ng bangungot kay Elena, mga bangungot kung saan ang kanyang mukha ay natutunaw sa dilim, at ang mga alahas niya ay nagiging mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Isang gabi, habang nag-iisa si Elena sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Ma'am Elena, may pera ka ba? Kailangan ko ng tulong para sa anak ko na may sakit." Ang boses sa kabilang linya ay puno ng desperasyon, ngunit may kirot ng kataksilan na hindi niya maipaliwanag. "Sino po kayo?" tanong ni Elena, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, na parang may isang anino na gumagalaw sa labas ng kanyang bintana. "Ako si Tito, isang katulong sa bahay ng mga magulang mo. May plano sila laban sa'yo, ma'am. Sila ang nagbayad sa akin para magkunwaring may relasyon kayo ni lalaki. May mga litrato na, mga peke, ngunit mukhang totoo. Para sirain ang relasyon niyo ni Marco." Ano, ang sigaw ni Elena ay puno ng galit at takot, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang hinahawakan ng malamig na hangin mula sa libingan. Sa araw na sumunod, ang mga litrato ay dumating, mga larawan niya na mukhang nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki. Ang kanyang mukha ay peke, ngunit ang mga detalye ay napakabuti, na parang gawa ng isang mangkukulam. Si Marco ay nagalit, ang kanyang mga mata ay puno ng duda, at ang kanilang relasyon ay halos gumuho, na parang isang bahay na ginawa sa kawayan sa gitna ng bagyo. Ngunit hindi alam ni Carmen na si Elena ay mailihim na mana mula sa kanyang lola, isang lumang kahon na puno ng mga gamit sa pambabarang, mga kandila na itim na amoy ng bulok na karne, mga aklat na may mga pahina na puno ng mga orasyon sa wikang hindi mabasa, na parang bulong ng mga patay. "Magbabayad ka," bulong ni Elena sa dilim ng gabi, ang kanyang mga mata ay namumula tulad ng mga kandila na sinisindihan niya. Siya ay nagbukas ng kahon na maisusing palawit mula sa kanyang kwintas. Ang amoy ng alkitran at abo ng kamangyan ay lumabas na parang hininga ng isang halimaw na nagising mula sa pagkakatulog. Nagsindi siya ng 3 itim na kandila, ang apoy nito ay hindi ordinaryo, kumikinang ng berde at namumula na parang dugo na nagliliyab. Binuklat niya ang lumang aklat, ang mga pahina ay puno ng mga guhit na parang mga gasa ng insekto, at ang mga salita ay hindi mabasa ngunit ramdam niya ang lakas nito sa kanyang ugat, na parang may mga kamay na humihila sa kanyang kaluluwa. Sa harapan niya, nakalatag ang isang lumang family picture ng kanyang asawa, kinuha mula sa wallet ni Marco. Pinunit niya ang bahagi kung saan naroon ang mukha ni Carmen, ang tunog ng paggrip ng papel ay parang daing ng isang kaluluwa. Ipinatong niya ang litrato ng biyenan sa gitna ng platitong itim, binudbura ng abo ng nasunog na dahon ng kamangyan, ang abo ay gumagalaw ng mag-isa, na parang buhay na mga langgam, pulbos na galing sa pinatuyong alitaptap at alkitran. Saka pinalibutan ng sinulid na pula at itim na parang mga ugat ng isang puno ng dugo. Isa-isang nagliyab ang kandila habang binibigkas niya ang orasyon ng paulit-ulit. Sa dilim ng gabi, sa kailaliman ng galit, hayaan mong maranasan ang sakit na iyong nagawa. Mga insekto ng lupa, mga od ng libingan, lakarin ang kanyang laman, kainin ang kanyang kaluluwa hanggat hindi siya humihingi ng tawad. Ang hangin sa loob ng kwarto ay lumamig, na parang may mga hininga ng mga patay na dumating upang sumali sa ritual, at ang mga kandila ay sumasayaw na parang mga sayaw ng mga multo sa gitna ng bagyo. Samantala, sa bahay ni Carmen, nagising ang matanda dulot ng bigla ang pagsakit ng kanyang batok, parang may mainit na tumulo doon, ngunit hindi tubig kundi isang likido na mabango ng bulok na karne. Agad siyang napabalikwas ng bangon at napatingin sa salamin. Nakita niya na parang may mga pantal-pigsa na nagsisilabasan sa kanyang katawan, hindi ordinaryong pigsa kundi mga butas na parang kinagat ng mga langgam na may mata na gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Napansin niya rin na maraming galos ang kanyang binti, mga galos na hindi niya naaalala, na parang ginawa ng mga kuko ng isang hayop sa gubat. Nagulat siya at inaalala kung ano ang nangyari. Kung bakit siya nagkaroon noon.
Ilang saglit lamang ay napaungol siya nang biglang maramdaman na parang may tumutusok na mainit na bagay sa kanyang singit, hindi simpleng sakit kundi parang may mga uod na gumagapang sa loob ng kanyang laman. Kumakain ang kanyang mga ugat mula sa loob. Napaupo ang matanda at halos hindi na maigalaw ang katawan dala ng sobrang sakit at kati. Ang kati ay hindi sa balat kundi sa buto, na parang may mga insekto na nagkakabitak-kitak sa kanyang kalansay. Hirap man ay kinuha niya ang kanyang cellphone at nagmamadaling tinawagan ang kanyang asawa. Hello, Lan. Napatawag ka. 11 na ng gabi ah. May problema ba dyan? Tulungan mo ako, Ramon. Puntahan mo ako rito ngayon din. Ha? Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Ang sakit ng katawan ko. Basta dalian mo na. Kailangan mo akong dalhin sa ospital. Teka lang. Hindi ako makakapunta dyan ngayon kasi yung sasakyan hiniram ng kapatid ko. Ay nga pala si Elena. Nasaan ba? Wala siya rito. Basta ipapaliwanag ko na lamang sa'yo. Dalian mo na. Mag-commute ka na lang. Ay siya. Sige, sige. Papunta na ako dyan. Nang ibaba ni Ramon ang tawag ay dahan-dahang tumayo si Carmen. Namimilit siya sa sakit ng katawan at pinilit na makalabas ng kwarto. Ilang hakbang pa lang ay napaupo na siya dahil sa pagkahilo. Ang pagkahilo ay hindi ordinaryo, kundi parang ang mundo ay umiikot na parang isang karagatan ng dugo, at ang sahig ay lumalangway na parang mga dila ng mga halimaw. Wala pang ilang segundo ay sumargo mula sa kanyang bibig ang matinding suka. Lumabas doon ang may itim na langgam, ipis at uod, gumaapang at halatang buhay na buhay. Hindi mula sa kanyang tiyan kundi parang lumabas mula sa kanyang kaluluwa, mga insekto na may mga mata na nakatingin sa kanya ng may galit. Natakot ang babae at agad na nagsisigaw ng tulong. Walang tigil ang paglabas ng insekto na mas lalong ikinatakot ng matanda, ang mga uod ay gumagapang sa sahig, hinahabol siya, at ang mga langgam ay umakyat sa kanyang binti, kumakagat na parang mga karayom ng kaparusahan. Makalipas ang kalahating oras, dumating na si Ramon na hingal dahil sa pagmamadali at nagulat siya nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa. Lan, anong nangyari sa'yo? Teka. Ano yan? Good. Hay Diyos ko. Tulungan mo ako. Dalian mo. Dalhin mo ako sa ospital. Anong ospital? Hindi yan magagamot ng mga doktor. Dadalhin na lamang kita kay Lola Rosa. Ano? Ayaw ko. Hindi ako naniniwala sa albularyo. Hay! Ano ba sa tingin mo makakapagpagaling sa'yo? Ha? Tingnan mo nga yung sitwasyon mo ngayon, magagamot ba yan ng mga doktor? Ay Diyos ko! Yan nangyayari sa'yo ngayon tulad yan ng kay mama noon. Anong ibig mong sabihin? Binarang ako. Ay sa tingin ko ganun na nga. Aray ko. Sige na dalhin mo na ako sa albularyong yan ah. Ang sakit talaga ng tiyan ko. Agad namang sinunod ni Ramon ang pakiusap ni Carmen. Sa pagkakataong yon ay hindi niya mapigilang maawa sa kanyang asawa, lalo na't halos hindi na mamukhaan ang matanda dulot ng maraming pigsa na tumutubo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Mga pigsa na hindi ordinaryo, kundi mga butas na nagdurugo ng itim na likido, na amoy ng bulok na laman at pawis ng mga patay. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa bahay ni Lola Rosa na isang kilalang albularyo sa kanilang lugar, kung saan ang bahay ay puno ng mga bote ng gamot na nagliliwanag sa dilim at mga krus na nakabitin na parang mga bantay laban sa mga masamang espiritu. Nagising na lamang ang matanda dulot ng malakas na pagkatok ng pinto ni Ramon. Nang makita sila nito ay agad naman silang tinulungan at inalalayan pa si Carmen sa banig. Agad na pinahira ng langis ang noo ng babae at nilagyan din ang kanyang tiyan ng isang halamang gamot na mainit-init pa. Ang langis ay hindi ordinaryo, kundi may amoy ng bawang at abo, na nagdudulot ng usok na parang hininga ng mga ninuno. Nung mga oras na yon, nakatulog siya sa sobrang panghihina. Kumuha ang albularyo ng isang mangkok na mailamang tubig at sinindihan ang 3 kandila. Sa pagtulo noon sa tubig ay unti-unting nabubuo ang isang mukha, hindi malinaw sa una, ngunit dahan-dahan, lumitaw ang mukha ni Elena, ang kanyang mga mata ay namumula sa tubig na parang dugo na nagliliyab. Sa pagkakataong yon ay may inuusal naman si Lola Rosa na Latin na salita. Ilang ulit niya iyong binabanggit habang pinipikit ang 2 mga mata. Hay nako, napakalakas niya.
Hindi ko siya kayang kalabanin. Ano ang ibig niyong sabihin? Napakapangyarihan ng taong gumawa nito sa asawa mo. Ang ginagamit niyang mahika ay hindi basta-basta. Sino po ang may gawa nito kay Carmen? Sabihin niyo na po sa akin at bakit niya ito ginagawa. Base sa enerhiyang nararamdaman ko, sobra ang hinanakit at galit niya sa asawa mo. O tingnan mo may nabuong mukha. Kilala mo ba ito? Ano? Sigurado po ba kayo, Ran? Manugang namin to si Elena. Nakasisiguro po ba kayo na siya ang may gawa nito? Baka nagkakamali lamang kayo, Lola Rosa. Abay, sa tagal ko ng albularyo ay hindi pa ako nagkakamali. Pero ito pa lamang ang unang beses na nakatagpo ako ng katulad niya. Hindi ko kayang kalabanin ang kagaya niya dahil maaaring akong mamatay kung susubukan kong pahintuin siya. Siya nga pala, ano bang nagawa niyo sa kanya at naggaganon siya? May galit sa kanya ang asawa ko. Tumira sila sa iisang bubong at hindi ko na alam kung anong ginawa ni O sa kanya. Hindi ba't manugang niyo siya? Pwede niyo siyang kausapin at pakiusapan na tigilan niya na ang pagpaparusa sa asawa mo. Base sa nararamdaman ko, mabait siya at ang intensyon niya lamang ay turuan ng leksyon itong si Carmen. Hindi niyo ba talaga kaya nakalabanin na mahikang ginagamit niya? Pasensya ka na. Pero kulang ang lakas ko para gawin yan Ano na po ang gagawin namin? Tulad ng sinabi ko, hindi masama ang taong gumagawa nito. Maaari niyo siyang pakiusapan at humingi ng tawad sa mga kasalanang ginawa ng asawa mo. Hindi na umimik pa si Ramon at tinitigan na lamang ang asawang nakaratay sa banig. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, at ang mga pigsa ay parang mga mata na nakatingin sa kanila mula sa dilim. Samantala, habang nakatingin sa malakas na alon ay nakatanggap ng tawag si Marco mula sa amang si Ramon. Ibinalita ng matanda sa kanya ang mga nangyayari. Nagtataka siya kung anong nagawa ng kanyang ina kay Elena, kung bakit ganun na lang ang galit ng babae sa kanyang biyenan. Kahit may hinanakit pa sa kanyang kalooban, ay tinawagan niya ang asawa upang mag-usisa at pakiusapan na ihintuin nito ang kanyang ginagawa. Sa kabilang banda, habang taimtim na inuusan ni Elena ang mga orasyon ay nagambala siya sa pagtunog ng kanyang cellphone. Hindi niya sana yon sasagutin pero hindi ito humihinto at paulit-ulit lamang na tumutunog. Hello Elena. Buti sinagot mo. Bakit? Anong kailangan mo? Akala ko ka magiging katulad ng lola mo. Akala ko tinapon mo na yung pinamanan niya sa'yo ng mga gamit niya sa pambabarang. Pero anong nangyayari ha? Anong kasalanan ni Mama sa'yo para gawin mo yun sa kanya? Anong kasalanan niya? Malaki, Marco. Siya ang dahilan kung bakit nagkasira tayo. Siya may pakana sa likod ng mga pictures na yun. Sinetop niya ako. Hindi lang yun. Muntik na mawala sa atin ang baby natin dahil sa pananakit niya sa akin. Ano? Ulitin mo nga mga sinabi mo. Ibig mong sabihin buntis ka? 2 buwan na. Kung nagdududa ka kung sino nga mahanda akong ipad na testo para mapatunayan sa'yo at sa mama mo na hindi ako nagloko at hindi totoo lahat ng binibintang niya sa akin. Hindi mo kailangan magpad na test. Naniniwala ako sa'yo. Masayang-masaya akong malaman na magkakababy na tayo. Pero muntik na mawala ang anak natin dahil sa pinaggagawa ng mama mo. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Elena, nakikiusap ako. Pag-usapan natin to ng mahinahon. Hindi mo kailangang gamitin niyang mga mahika na iyan para parusahan siya. Sige na. Ako na nagmamakaawa sa'yo. Alam mo mahal ko yung mama mo. Tinuring kong tunay kong ina kahit hindi maganda yung pagtrato niya sa akin. Pero kailangan niyang maranasan to, Marco, para matuto at mapagtanto niya ang mga mali niyang nagawa. Please love, ihanda mo na to di. Hindi ikaw makakapagsabi niyan, Marco, kundi siya. Tanging siya lang ang makakapagpahinto sa akin. Matapos sabihin niyo ni Elena ay binaba na niya ang cellphone at pinagpatuloy ang ritual. Ang mga kandila ay lalong lumakas ang apoy, na parang mga mata na nakatingin sa malayong bahay ni Carmen, naghihintay ng higit pang dugo. Kinaumagahan, napamulat ng mata si Carmen at sumuka ng mapait na likido, hindi ordinaryong suka kundi parang itim na tubig mula sa isang balon ng mga patay, puno ng mga piraso ng uod na gumagalaw pa. Unti-unti naman niyang nararamdaman ang paghapdi ng kanyang labi na kahit humigop man ng sabaw ay hindi niya magawa
dahil hindi niya na halos maibuka ang kanyang bibig, ang kanyang mga labi ay namamaga na parang kinagat ng mga ipis na mailason, at ang kanyang dila ay parang natutuyo, puno ng mga butas na nagdurugo. Ibinalita naman ni Ramon sa kanya ang napag-usapan ni na Marco at Elena. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo, Lan? Hindi ba't binalaan na kita na huwag mong pagmamarupitan si Elena? Kita mo ngayon ang sitwasyon mo. Yan ang resulta ng inggit at selos mo. Ano ka ba naman? Bakit mo nagagawa sa manugang mo yun? Ha? Sobrang-sobra ka na talaga. Sasagot na sana si Carmen pero hindi niya na kayang ibuka ang kanyang bibig at halos wala na ring lumalabas na boses mula roon. Ang kanyang lalamunan ay parang puno ng mga tinik na gumagalaw, na nagdudulot ng daing na hindi naririnig ng iba, ngunit ramdam sa kanyang kaluluwa. Masakit ang katawan dulot ng maraming pigsa at sugat, mga sugat na hindi gumagaling kundi lalong lumalaki, na parang mga bunganga na humihinga at naguutos ng higit pang sakit. Dahan-dahan siyang nagtalukbong ng kumot. Pumikit siya at doon umagos ang kanyang luha sa pagkakataong yon ay taimtim siyang nagdarasal na naway ay patawarin siya sa mga kasalanang nagawa niya at nagmamakaawa rin siyang ihintuin ng kanyang manugang ang pagpaparusa sa kanya. Sa isip niya ay nangako siyang hindi na niya ulitin ang mga nagawang kamalian at pagmamarupit sa babae. Ngunit sa kanyang mga bangungot, nakikita niya ang mukha ni Elena na tumatawa sa dilim, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy, at ang mga uod ay gumagapang patungo sa kanya. Hinahabol siya sa isang walang hanggang gubat ng mga puno na may mga ugat na parang mga kamay. Samantala, napamulat ng mata si Elena nang may marinig siyang boses. Nung mga oras na iyon ay napatingin siya sa mga nakalatag sa sahig. Ang mga ginagamit niya sa pambabarang sa kanyang biyenan, ang mga kandila ay naupos na, ngunit ang usok ay hindi nawawala na parang mga kaluluwa na naghihintay ng utos. Napapikit siya nang marinig ulit ang tinig ni Carmen. Nagsusumamo at nagmamakaawa ang matanda sa kanya na ihinto na ang kanyang ginagawa. Ang boses ay hindi sa telepono, kundi sa kanyang isip, parang bulong mula sa mga kandila, puno ng daing at takot na hindi niya inaasahan. Mabuti naman, masalamat at naisip mong mali ang mga ginagawa mo. Sana hindi mo na to ulitin. Yun na lamang ang nasabi ni Elena at marahang hinipan ang kandilang naupos na. Inilagay niya ulit ang mga gamit sa pambabarang sa loob ng kahon at kinandado yon. Ang kandado ay kumikinang na parang may dugo, ngunit siya ay huminga ng maluwag, na parang inilabas niya ang galit na nagdudulot ng higit pang dilim sa kanyang buhay. Makalipas ang 2 araw, nagising si Carmen sa mahabang pagkakatulog. Ramdam pa rin ng matanda ang panghihina pero wala ng sakit, sugat at mga pigsa. Ngunit ang mga sugat ay nag-iwan ng mga peklat na parang mga guhit ng mga kuko, na nagliliwanag sa dilim ng gabi at nagdudulot ng kerot tuwing iniisip niya ang nangyari. Ganoon pa man, makikita pa rin ang malaking pagpayat nito dahil ilang araw siyang walang ganang kumain. Ang kanyang balat ay nakadikit sa buto, na parang isang bangkay na nagbalik sa buhay. Napatingin naman siya sa paligid. Nagulat na lamang nang malamang nakauwi na pala siya sa bahay na mag-asawa. Una niyang hinanap si Elena at sa pagkakataong iyon ay nalungkot siya sa itinugon ni Ramon. Hindi kasi alam ng kanyang asawa kung nasaan ang kanilang manugang. Ilang ulit nilang tinawagan ang babae pero hindi sila sinasagot nito. Ang mga tawag ay tumutunog sa kawalan na parang mga daing na hindi pinapansin ng mga patay. Kinabukasan, habang nagwawalis ng bakuran si Carmen ay bigla na lamang siyang napahinto at napaluhod nang makita ang manugang na nakangiting nakatingin sa kanya. Ang ngiti ni Elena ay hindi ordinaryo kundi parang ngiti ng isang engkanto sa gubat, puno ng lihim na hindi mabasa. Ma, kumusta na po kayo? Elena, anak, patawarin mo ako. Hinding-hindi ko na ulitin. Pangako. Kasalanan ko ang lahat. Tatanggapin ko yung parusa mo sa akin basta patawarin mo lamang ako. Okay na po yun, masorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Hindi ako dapat ang humingi ng kapatawaran kasi ako nagkasala. Sorry kung pinagbintangan at ginawan kita ng mga kwento. Nagsiselos lamang ako kasi parang inagaw mo kasi sa akin yung anak ko eh. Ma, hindi mo dapat maramdaman yan kasi yung pagiging nanay mo hinding-hindi yan mapapalitan. Kayo pa rin ang unang babae sa buhay ni Marco. Lagi niyo po yung tatandaan. Ang bait-bait mo pala. Sorry kung ngayon ko lang nakita ang kabutihan mo. Ayos lang po, maasya nga pala, meron po akong balita. Ano yon? 2 buwan na po akong buntis. Magiging lola na po kayo. Totoo ba?
Opo, mahuwag po kayong magduda kung kanino to kasi si Marco lang ang tanging lalaki sa buhay ko. Hindi naman ako nag-iisip ng ganyan. Nagpapasalamat lang ako sa Diyos. Abay, totoo ba talaga? Naku, excited na akong makarga ang apo ko. Tumawa na lamang si Elena sa reaksyon ng kanyang biyenan. Ibinalita naman yon ni Carmen kay Ramon at sa pagkakataong yon ay parang nanalo sa loto ang dalawa. Sa mga sumunod na araw ay parang mamahaling bagay si Elena dahil alagang-alaga siya ng kanyang mga biyenan. Noong araw ding yon, inilibing niya na sa likod ng kanilang bahay ang kahon na naglalaman ng mga gamit sa pambabarang. Nais niyang ibaon yon at kalimutan para hindi na magamit kailanman, ang lupa sa ibabaw nito ay lumalim, na parang mga kamay na humihila pababa, at ang hangin ay puno ng amoy ng abo at dugo, ngunit siya ay huminga ng maluwag. Alam na ang dilim ay natulog na, ngunit handa na muling gumising kung kailanman kailanganin.